ano ho ang inyo pong masasabi? Yun, sa ating mga kayubi kahapon. Ay, teka lang. Basahin ko to, partner. Oo, sige. Baba kay Long. Mulong. Okay. Attorney Claire, question lang po. Is Melo Yap liable for copyright infringement or piracy dahil sa pag-stream niya sa debate kahapon? Natapos niya ba? Kasi parang nireport siya sa YouTube eh. Parang... Ay, hindi ko alam kung siya. Basta may nireport na kumukuha nung live natin. Parang siya ata partner si Melo Yap. Talaga? Oo. Sabi ng ating digital kahapon. Nakikita kasi siya, no? Oo, so parang kaagad po siya ay blinak siya. Na-block kaagad yung kanyang pagla-live stream sa ating debate kahapon. Oo. Kayo naman, alam nyo naman eh, di ba? Kaya nga natin gusto na iisa lang na channel para doon lahat. Doon kayo magko-comment, doon kayo siyempre, tingin ko attitude lang. Magandang attitude lang, di ba? Yun. Hindi ko alam, partner. Hindi ko alam kung ano yun eh. Ngayon nakikita pala siya. Oo, sabi ni Mulong, yes, Attorney Claire siya at ni-report ko din siya. Ayun, baka nagkatulungan niya. Good, thank you, Mulong. So, nag-stop nga daw ang streaming, sabi ni Kukoy. Kasi Salamat. kaagad-agad na harang ng ating digital, so hindi natuloy yung kanyang streaming at blinak siya kaagad. Actually, ito yan, partner, di ba? Sabi ko nga ako, may sarili akong YouTube channel. Merong sariling YouTube channel si Attorney Libayan. May sariling YouTube channel si Fiscal EJ. Pero nakiusap tayo na wag na. Ako nga, di ba, mas malapit ako sa kusina. Talagang ako yung nagsarili na wag, hindi dapat. Para walang selosan. Di ba? Ito para sa for unang-una for fun. Sa lahat, 'di ba? Para lahat tayo nasa isang kumbaga venue lang tayo, 'di ba? So yun. So wag nang gumawa ng ganun sa susunod. Uy, parang may susunod. Sino ba susunod? Oo. Yan talaga, partner, ang ang gusto kong itanong sa ating mga kayubi. Gusto nyo ho ba ng part 2? Baka ibang topic na. Ibang topic na, partner. Hindi na, of course, sa sexual consent, partner. Ibang topic naman. Yes. Pwede ba, partner? Pwede bang mangyari yung kung sino man ang, kahapon nanalo, tapos may challenge sa kanya? Hindi ko alam. Siyempre, tatanungin natin, di ba? Oo. Sino ang gusto ninyong tama ba, mag-challenge? Ayan, meron nag-request si Melo Yap daw at saka si Kayo ang susunod. Ay, sige. Basta kami kung kaya namin at kaya ng oras natin. Oo, sabi ni Martin Resurrection, yes, yung mga makabuluhang topic. Yeah. Ang dami, partner, ha? Ayun, road rage bill. Oo, sige. Pwede, magandang topic. Road rage bill. Oo. Baka mauna pa kayo mag-interpellate, ha? Baka hindi pa nagkakaroon ng interpellation si Congressman Congressman Tulfo. Nauna pa kayo. Attorney Claire. Okay, ano to? If you were the judge, ano po ang take nyo? Oo. Actually, yan ang pag-usapan natin. Yes. Wait lang. Chill. Oo. Relax lang muna. Siguro, attorney, ibang topic na debatable kasi sa opinion ko po parang di magandang topic kasi sabi rito ni Cam Carrier March, automatic talo na si Attorney Libayan based on law. Actually, ito yan. Sige, isa sa kayubi natin, meron akong in-email sa kanya, partner. Intended for both participants. Para sana kay Attorney Libayan and Fiscal EJ. Sabi ko, ang pag-uusapan nyo ba is age of sexual consent? Sabi ko, mukhang, nasa email ko yun parang iba yung tinutumbok nyo. Diba? Iba yung tinutumbok nyo. Sabi ko, baka magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, especially debate ito. So, ang sabi ko kasi, ang tinutumbok kasi ni Fiscal EJ is more on the term ng age of sexual consent. Si Attorney Libayan naman, ang tinutumbok niya is more on the parang myth nung sexual consent based dun sa pagiging child sa RA 7610. Sabi ko parang ganun kasi nakita ko yung content ni Attorney Libayan at that time is more on yung mas malalim
Malalim yung kanyang iniintindi sa batas na to the point na pinapasok niya yung RA 7610 tungkol sa age of minority. Okay. Hanggang sa 18. Below 18. Yan. Samantalang si Fiscal EJ, nakita ko parang more on the term ng age of sexual consent. Sabi ko, baka hindi kayo pareho ng tinutumbok. Diba? Baka ipaalam. Baka dapat may tamang proposition. Diba? Kaya lang, nung nabigyan ng mali siya, nung iba, nung parte yata ni Fiscal EJ, mukhang nabigyan ng mali siya na nag-email daw ako. When in fact, in-email ko to, hindi ko nga kilala si Atty. Libayan. In-email ko yun sa taga-UB natin, partner, para makarating. Kasi actually, partner, nakuha ko naman yung invitation through ka-UB rin natin. Parang nakikinig din sila kay Atty. Libayan, nag-suggest sila kung sino moderator, so pumasok yung pangalan ko. Okay. So from the ka-UB, dito sa vlog ko, sa vlog is minessage ako. So nag-sure ako. So from that, kung sino man yung nag-invite sa akin, dun din ako nag-email para malaman ano yung points, ay ano ba yung punto ng dalawa. 'Di ba? Since hindi nga binasa ng negatibo na nagbibigay daw ako ng tip kay Atty. Libayan, ako syempre gusto ko yung debate, yung tama. 'Di ba? Doon sa mismong topic, hindi lalayo tayo. Actually, hindi sila lalayo. Kaya lang, alam mo yun, yung isa kaliwa, isa kanan. Sa tingin ko, ganon. Diba? Kasi katulad niyan, ang diniscuss ni Attorney Fiscal EJ, more on the exemption. Okay. Yung ine-exempt niya. Diba? Yung 16, pero may exemption. But they can do sex, have sex, pero dapat, ang ka-sex mo, hindi more than 3 years ang age gap. So that's the exception. Exemption yan. Si Atty. Libayan naman is more on the general. So kaya nga sabi ko, feel ko, hindi sila tugma doon sa issue. Ay, pareho yung issue, pero yung parang yung, kung ano yung pagdidibatihan nila, hindi sila swak. So yun yung idea ko at that time. Since nga naging negatibo, bigyan ng negatibong impression, partner, di na ako kumibo. Sabi ko, kayo na, so lahat ng nangyari kahapon, partner, bigay lang sa atin na rules, kung ano yung binigay na rules, kung ano yung binigay sa atin. Kaya nga sabi ko, ang iksi ng pagpapakilala natin kay Fiscal EJ, because yun lang yung binigay. Diba? May binigay sa atin na parang intro from the side naman ni Atty. Libayan. So, binasa lang natin. Correct. Diba? Kaya nga sabi niya, mukhang binasa from the website niya Kasi yun yung binigay. Alam nga naman magbago kami ng pagpapakilala. Now, partner. So, ang tanong natin, ano ba? Ready na ba tayong umpisahan? Umpisahan na natin? Yan, marami na nga silang mga rito, partner. May mga opinion. Mamaya, babasahin natin. Ganoon. So, yan. Saka wala po tayong dinidelete dito, ha? May nagsabi din, partner, unang-una, dinidelete daw natin yung message niya nitong certain person na nakarating sa akin. Sabi ko, hindi nga siya kilala. Hindi siya kilala sa equation natin. Sino sila yung sa staff natin dito para mag-delete ng hindi nila kakilala? Diba? Katuloy niya, pumasok. Delete yung message? Delete daw yung message. No, Wala po may dinidelete dito. Wala po. Lahat po kahapon yung mga mensahe. Anong tinutukoy niyo kahapon na debate? Hernan, anong evidence mo? Hindi ko alam. Ano ba sinabi ko na mali? Ay, sorry po. Ay, okay, Hernan. Hindi kasi baka lang may nasabi ako na mali. Di ko correct ko. Baka nagkamali nga ako, di ba? Okay. So, okay. Sige. Let's go. Actually, partner, ang pinag-usapan kahapon is age of sexual consent. Okay. Diba? Pero nung tinanong ni Justice, actually both parties magaling, partner. Kaya sabi ko nga, iba yung tinutumbok ni Atty. Libayan, iba yung tinutumbok ni Fiscal EJ. It's more on doon siya sa batas. More on the batas and more on the exceptions. Diba? Yung Romeo and Juliet laws, sinabi niya, yung age gap. Doon siya masyadong nag-rely. Pero hindi niya tinapik yung outside doon. Hindi niya tinapik yung kapag nakipag-sex ka sa minor de edad
let's say, sabihin natin 17. Pag na 16 Oo. 17, pero hindi pa siya legal age. Oho. Kapag nakipag-sex ba siya sa 30 years old, yung consent ba niya pasok? Legal ba 'yon? So, kung 16 yung and babae. 30. Oo. Oo. And 30, di ba? Oo. So, ang tingin ko, ang pinupunto ni Atty. Libayan dito is that, can you give consent to have sex to anybody? Kasi sa kanya, general eh. Di ba? Ang dating sa akin, mga kayubi, pakicheck kung tama yung intindi ko ha. Si Atty. Libayan, diniscuss niya yung age of sexual consent not necessarily sa RA 11648, Oo. but in general. Oo, yan yung pinirmahan ni Pangulong Duterte, tama Yes, ba? oo. 2022. March 4, March 2022. 4. Oo. Pero si Atty. Libayan, the way I see it, hindi lang doon nag-rely. Hindi lang doon sa RA 11648, Oo. kundi kasama pati yung Anti-Child Abuse Act. Talking about age of minority. So ang tanong is, siguro hindi ko lang alam kung natumbok ba sa cross-examination. Tingin ko dapat, ang tinanong dito is more on, kapag ka ba yung bata 17 years old, na hindi pa nare-reach yung age ng 18, nakipagtalik, di ba? Ginusto partner ha? Oo. Ginusto. Kahit sino. Hindi niya ka-age. Mas malayo yung gap. Sabihin natin na 4 years. 4 years ang gap. Oh, hindi siya pasok doon sa Romeo and Juliet laws sa age gap na nandito sa RA 11648. Consensual yun, partner. Okay, sabihin natin ang babae ang minor de edad. 17. So, 17, 18, 19, 20. Age gap 24, 16, 17, 18, 19, 20. 21 years old. Diba? So, 4 years ang gap. Yung consent ba niya is legal? At yung nakatalik niyang lalaki na ang gap ng age gap na is 4 years old, hindi ba siya makakasuhan ng Anti-Child Abuse Act? Pasok siya, partner. Kasi hindi siya covered nung RA 11648. Kasi ang gap nila, ang age na is 4 years na. Oo. Kasi dito, dapat not more than 3 years. So, pwede pa rin siyang kasuhan ng rape. Yes, oo. Yun yung tingin kong tinutumbok ni Atty. Libayan. Pero si Atty. Sa Fiscal EJ, may point din naman, partner. Kasi yung word na age of sexual consent, ito yung term na ginagamit. Diba? Term na ginagamit in relation to statutory rape. Diba? So, tumaas siya because pag 16 ka na, okay, wait lang. Pag under 16 ka, kahit may consent ka, statutory rape yun. Okay. Okay? Kahit sabihin mo na ginusto mo, partner, basta under 16, ano yun, tawag dito, rape yun. Rape siya. Statutory rape. Now, pero kung nakipag-sex ka na sa 16 years old, partner, diba? Ginusto mo. Ginusto mo. Pero with consent, pero ang nakatalik mo is, ang gap is 4 years old, Okay. hindi siya papasok as statutory rape. Oo. Kasi may consent. But, the guy can still be held liable for child abuse. Yun. So, di ba, tama naman si Fiscal EJ sa definition niya ng age of sexual consent based doon sa batas. And I think Atty. Libayan is also correct when it comes to, as in consent, in general. In general. Di ba? Sabi nga natin hindi lang siguro talaga nag-swak yung kanilang mga yung pag-aaway, pag-tutunggalian nila. Kasi partner, si Camille, member to ng debate team. Si Camille, diba? Bago mag-start ang debate, partner, may definition of terms. Kailangan yung definition of terms, diba? So, dito, feel ko, from the start, di na nila na-define.
di nila na-define kung ano yung pinag-usapan nilang age of sexual consent. Diba? Iba yung nasa mind ni Atty. Libayan, iba yung nasa mind ni Fiscal EJ. Fiscal EJ. Both of them are correct, pero ito pa ang sabi. Ito medyo nagpapukaw ng utak ko, partner, na. Siyempre, gumana yung utak natin. Ang sabi ni Justice Herrera, tinanong si Fiscal EJ, di ba wala pa tayong batas na nagseset ng age of sexual consent? Correct. There is no law enacted by the legislature, no, which categorically or explicitly states that the age of consent is 16 or 18. Are we agreed on that? No law. There is no law. There is no law. Okay. Correct. Diba? Admitted. Diba? Admitted si Fiscal EJ na walang batas setting the age of consent dito sa Pilipinas. Kasi yung batas na 11648, partner, ang in-increase niya is the age of determining the commission of statutory rape. Diba? Kumbaga, before kasi, kapag nakipag-sex ang isang 13 years old, tapos may consent, hindi na siya papasok as rape, partner. Child abuse lang. Okay. Syempre, mas malaki yung penalty ng rape. Okay? Especially pag statutory rape, kahit nga ginusto mo, ang bata-bata mo pa, baka naman na, naingganya ka lang ng isang adult, di ba? Kapitbahay mo, niligaw-ligawan ka, tapos ang laki-laki ng age gap nyo, na in love ka, kasi bigay dito, bigay doon, napakagalanti mo. So yun yung pine-prevent at pinoproteksyonan ng batas. Kaya in-increase yung age from 12 to 16 to determine yung commission of statutory rape. Ayan. So, actually, yung batas, yung Republic Act 116481 part amended, yung ilang provisions doon, revised penal code, the anti-rape law, and the special protection of children against abuse. Oo. Exploitation and discrimination. Oo. Ayun. Yun ang purpose ng, kaya, inamend. Oo. Actually, ang inamend doon, lahat, tignan mo, partner. Oo. Pati yung seduction, pati Anti-Child Abuse Act, inamend na yung tungkol sa age ng 16. Para ma-jive dito sa batas in relation to statutory rape. Okay? So, yun na nga, di ba, partner? So, pag sinabi kasi natin, meron kasing term na ginagamit na pagka statutory rape, ito yung statutory age of consent. Di ba? Imagine mo, partner, sabi nga nila, magkaiba naman daw yung age of majority saka yung age of sexual consent. Di ba? Kaya lang, ang sa atin, nag-set na nga ba ng age of sexual consent? Maliwanag ba na may age of sexual consent? Inamin naman ni Fiscal EJ na walang batas. Correct. Di ba? So, kung wala pang batas, ano ang pwede nating gamitin na consent, yung age, na ang bata can legally give in to sexual activity. Diba? In general tayo, ha? So, in general, lumalabas, partner, na you can legally give consent for a sexual activity to any person. To any, ha? Except siguro pagka may kasama ng teacher, may mga seduction yan and everything. But 18 kasi, partner, hindi na talaga mahahabol yan, eh. To any, basta walang puwersahan, walang 18 ang lumalabas na you can do it. Diba? Kahit sa teacher mo. At na-inlove ka sa teacher mo, 18. Yun ang legal, Wala ka nang mahahabol. Yun yung, sa akin, yun yung consent na legal to give into sex. Pero, yung 16 na binabanggit naman ni Fiscal EJ, which is also correct, partner, yan yung pakikipagtalik ng yung close lang yung age gap. Natatawag natin ito yung binanggit kahapon, yung Romeo and Juliet law. Okay. That's the exemption. Bakit, partner? Sa totoo lang, yung mag-boyfriend partner, nagkaroon ng pagtatalik. 16 years old, 17, partner. Minor de edad. Nagalit yung nanay, partner. Nagalit yung nanay ng babae. Okay. Ang ginawa niya, dinimanda niya yung boyfriend. Samantalang mag-boyfriend sila. Pero yung gap ng edad wala, kasi mag-boyfriend halos sa dalawa o isa lang eh. So,
doon nangyayari, partner, totoo, it happens kasi nadidimanda talaga yung boyfriend. Yun yung panakot. Kaya ginawa ito para din maproteksyonan yung magkasing irog. 'Di ba? Na yung kanilang sexual activity is hindi exploitative, may consent, hindi pwersahan. Kasi pag pwersahan, rape din naman yon. Correct. Oo. O yan. So yun lang yung nakikita kong exemption na pag minor de edad pero dapat 16 years old. Kailang partner, kapag may consent at yung 3 years gap, ang exemption dito, pag under 13 years old ka. Okay. Okay. So kung 14 ka at may boyfriend kang 15, pasok ka pa rin dun sa sa Romeo-Juliet law. So yun partner. So ngayon, kaya ang tanong na maganda dito, kung ang age of sexual consent na pinag-uusapan natin dito na wala pang sineset ang batas. Wala pa sineset ang batas. Wala pa tayo in particular law. Kung ang 16 ay pwede na magbigay ng consent, dapat in general to anybody pwede. Hindi yan mako-question dapat. Walang edad. Walang edad. Wala tayong exemption na 3-year gap. Di ba? So kasi, kahit 60, kahit senior. Oo, bakit? Age of sexual consent Oo. Di ba? Kaya dapat ang batas natin, malinaw. ang mga mambabatas, mag-set. Gumawa ng kung ano ba batas. talaga. Okay. Separate from this existing law na meron tayo. Kasi maliwanag sa batas, partner. Ang didetermine lang nila is determining the commission of statutory rape. Hindi nila nabanggit ang age of sexual consent unless ibabangga nila to na age of sexual consent. But they have to be specific. Di ba? Kasi paano na yung makikipag-sex sa minor de edad? Di ba? Tapos, ang kalaguyo mo o naging kasintahan mo is more than 3 years ang gap sa'yo. So, ano ang kaso nun? Kung nagbigay naman siya ng legal consent. Oh, may gap Paano pag hindi pabor yung mga magulang? Kasi minor de edad. Ilang taon nga muna yung nakasex niya? 16. 16? Parang siya ng 16? Medyo may edad. Gano'ng ka-edad? Kasi ang mga 5 taon. Ay, wala, partner. Hindi allowed. Pasok siya sa child abuse. Kaya nga kahit nagbigay ng consent yung 16 years old. Okay, pati yung magulang nagbigay din ng consent. Ay, hindi pabor pwede, sila. partner. Oo, pwede sampahan ng kaso yan. Kung ayaw ng magulang, yung mga kamag-anak, partner, pinakamalapit na kamag-anak. Pag hindi pwede yung mga kamag-anak, yung barangay captain. Pag hindi social worker. Pag hindi pwede social worker, barangay captain. Kasi may mga may mga lugar, may mga probinsya nangyayari to, partner. Okay, dahil may menor de edad yung anak. Nakatira sa lupa. Okay, etong pamilya ng babae. Doon sa may edad na lalaki. Sige, tenant. Siyempre, mas mayaman yun. Mas mayaman yun, okay? Para hindi sila, maisi sila sa lupa na. Pinayagan niya, makipagrelasyon anak niya. Sa mayaman. Malayo ang edad, malayo ang agwat ng edad nila. Pero binata. Okay. Yung mga ganun nga, Hindi pa rin, partner. Hintayin nila mag-18. Diba? Kahit sabihin natin na may gusto niya na makipagrelasyon. When we talk of relationship, it's involves sex. Hindi boyfriend-girlfriend lang to, Sex ang pinag-usapan natin dito. Yes, okay. So kung makikipag-sex siya, pinayagan siya makipag-live-in partner, it's still against the law. Kahit may consent. Si 16 years old. So kaya nga, di ba, yung age of sexual consent, dapat maset siya na hindi tataliwas sa Child Abuse Act. Kung gusto nila na talaga yung 16 years old is maging legal na sa pakikipag-sex, di iset nila na 16 years old. Wag na banggitin yung minor de edad. Kasi nagsasaliwa siya Kung gano'n, kung sakasakali, gagawa din sila ng ganong klaseng batas, hindi na 18. Ang legal age para sa... di ba? Di ba magiging 16 na siya? Diba? At sigurado, partner, sa tingin ko, maraming din mag-oppose dyan. Kasi partner, tinan mo although sabi nila, babanggitin ko lang, pero hindi ito
magkapareho. Oo. Hindi daw siya dapat i-link. Oo. Yung age of sexual consent saka yung marrying age, hindi sila pwede magkaiba yan. Yung sa 18, yung sa 16. Pero paano kung tawag dito makikipag-sex ka, 'di ba? Makikipag-sex ka doon sa hindi mo kaedad, pero pinangakuan ka ng kasal. 'Di ba? O pagdating ng 18, kasal tayo. 'Di ba? May penalty pa rin siya eh. Gumawa pa rin siya ng krimen eh kasi minor de edad yung naka-sex niya. 'Di ba? Tapos parang taliwas ito na ang marrying age mo is pwede unless they will practice fornication, partner. Live in, di ba? Pero di ba para bang you are ready, your mind mo, body mo, ready ka to get married at the age of 18. Tapos papayagan ka na may kapag-sex because of the age of sexual consent. Okay? Ng 16. Again ha, hindi natin pinag-usap yung exemption dito. So we're talking of 16 being involved with an adult na ang age is more than 3 years. So dapat, kung age of sexual consent siya, partner, wala tayong pag-uusapan. Kahit kanino siya makipag-sex, okay na yun. Diba? Eh may exception lang yun eh. Diba? Exception lang yung pinayagang makipag-sex ang 16 years old, no? And under 18, pinayagan lang siya sa batas kapag ang age gap is not more than 3 years. Yun lang. Pero para ibigay lahat niya yung consent niya, yung pakikipag-sex sa lahat sa iba, hindi pwede. So kaya nga 'di ba, parang yung usapan kahapon maganda. Natuto tayo, pero sabi ko parang iba yung kanilang pinag-usapan. Yung isa exemption, yung isa general rule. Yan yun. Hindi doon mismo sa topic natin sa issue ng age of sexual consent. Oo, kasi nga, aminado naman na wala pa pala sa batas. So, yun. Actually, yun yung binanggit ko before. Sabi ko, baka magka-problema sa Eto, topic. sabi ni Datu Ron, pag Muslim, basta dumating ang age of maturity, pwede nang ikasal. Paano yon? Kasi may ganun pa, may tinatawag silang parental eh. Bata pa, hindi pa nanganganak, okay, both parents partners sinasabi, okay, ang anak mo pag lumabas yan ang magiging asawa ng anak ko. Paminsan hindi na hinihintay yung partner eh. Yes. Tamang edad, oo. Actually, partner, pag pinag-usapan natin ng Muslim, iba kasi ang batas nila. Okay. Ang sinusunod na, let's say tayo, no, may batas tayo dito. Ang state may batas, pero mananaig yung batas ng Muslim. So meron nga silang sariling family code, partner, na iba sa atin. So kung ano yung batas nila, we will respect that. Okay. Hindi natin panghihimasukan yung tradition nila. Sa kultura ng Muslims, hindi. Ayan. Okay. So, o baka may mga tanong sila, go lang. Sabi rito, Ber, sige. Sabi ni Sir Amig TV UK, DCXL News, kaya pala sinabi ni Atty. Libayan na pagkatapos ng debate na ito, dapat may magbago. Okay. Jade X Pro, gaya ko, ordinary tao, dami kong natutunan ngayon. Sabi pa niya. Thank you. Lockdown. May kanya-kanya silang disposisyon. Final and executory ba yung result ng debate? Final and executory? Actually, ganito yan. Alam mo naman ang debate. Hindi naman porkit hindi ka pinanigan ng justice, or judge pala, sorry, justices kasi. Judge at mga judges, hindi naman ibig sabihin na wala kang puntos. 'Di ba? May kanya-kanya lang yang may kanya-kanya yang nakikita siguro, partner. Baka yung point ni Atty. Libayan hindi masyadong nakita yung point kasi nga nagsettle kasi kayo dun sa kung ang age of sexual consent ba is 18. 'Di ba? 18 ba? 'Di ba? So, ang dami sa mga words natin, partner. Kahit sa mag-Google ka, lalagay talaga doon age of sexual consent. Yun yung ginagamit na term. Yun eh. So, kaya nga sabi ko, baka at that first pa lang, hindi pa sila nag-uusap, wala pa silang proposition, at basta topic lang is age of sexual consent. Sabi ko, baka magkasaliwa kayo ng pag-uusapan. Sinabi naman doon ni Atty. Libayan, magkadikit naman, intertwined. Sige. O di go.
Yun nga. Pero both of them, for all of us naman, kahit sabihin natin na nakapunto si Fiscal EJ, because nga, makikita naman kasi sa mga news partner, the term, age of sexual consent, it's given. Diba kaya nga dapat hindi na pinagdidebatihin yung term eh. It's already given. Diba? Ang tanong na lang, sana, ang tanong, kailan pwedeng legal, in general, magbigay ng consent ang isang babae. Tao. Oo, tao. In general, okay. In general. Mami Punk, so kailangan pala ng specific law about age of sexual consent. Lumalabas magulo pala ang law natin about minor in terms of age of sexual consent. For me, yes. Bakit? Kasi, yung pinoint ni Fiscal EJ, okay yan, nasa batas yan. Yung pinopoint ni Atty. Libayan about minority, age of minority, tama rin yan, partner. Pero, tignan mo, nagkaroon, itong batas ng 11648, saka yung Child Abuse Act, inano siya tawag ito, parang pinagsama, that's not the word eh. Parang inayos para mag-jive yung bawat isa. 'Di ba? So ang exemption, tingnan mo, partner, sa 11648, hindi nila pinag-usapan na walang liability. Ang walang liability ang makikipagrelasyon, makikipag-sex sa minor de edad. Wala. 'Di ba? It will stay kasi meron dito rape, 'di ba? May rape dito, meron seduction and everything. Hindi nila binago 'yon. So it remains na kapag nakipagtalik ka sa minor de edad, may consent man o wala, basta wala ka dun sa exemption, rape pa rin yun. Child abuse pa rin. Child abuse. Child abuse ka pa rin. So may liability ka. So no matter what, may consent man tong 16 years old, di ba? Kulong ka pa rin. Yun. Tingin ko, yun yung gustong patunayan ni Atty. Libayan. Oo. Pero sabi nga, pareho silang tama. Pareho silang tama kasi may punto si Fiscal EJ in relation to the term of age of sexual consent na yun yung ginagamit eh. 'Di ba? Sabi ni Leland Anthony Ong, yun nga po attorney, ang iniisip ko. How did Atty. EJ said na kapag malinaw ang batas, no need to interpret despite na wala man naman talagang batas at aminado siya na wala? Well, anyway, ganito yan. No need to interpret. Tingin ko, ang pinupunta dyan, no need to interpret with regard to the fact that the 16-year-old person can indulge into sex provided na nasa exemption. Clear yun. Wala tayong pag-usapan doon. Kaya lang, at that time, si Fiscal EJ, hindi na siya lumabas doon sa exemption. So, ang tanong, ang kaya Atty. Libayan naman, lumabas siya doon sa exemption. Paano kung makipag-sex ka sa adult? Diba? Si Fiscal EJ, hindi siya lumabas doon. Kasi we're talking of age of sexual consent. Oo naman eh. Allowed. Nakatumbog siya doon sa batas na inament. Yun, with regard to the exemption. Oo. Kasi totoo, yung 16 years old can have sex na. Hindi na yan maku-question, hindi yan madidimanda. Kasi nag-allow ako, di ako pinuwersa, pero ang kasex ko, not more than 3 years old ang gap sa akin. So, totoo yun. Pasok yun, malinaw yun. Diba? Ang problema nga lang, sabi ko, hindi na siya nag-topic palabas. Regarding dun sa 17 and under 18. Di niya tinapik yun. Paano to kung nag-sex with the adult? Walang topic dun. So, dun siya nag-tema sa exemption. So, pero si Atty. Libayan, lumabas dito, doon sa general. Kaya, hindi sila nagswak. Sabi ni Canva Girl, 15 years old are minors. They are children and not supposed to have sex to begin with. Sabi ni Canva Girl. Okay. Kukoy, 15 years old and 30 years old po, yung partner, pasok po ba? Pasok saan? Pasok sa child abuse? Yes, pasok. Kahit nagbigay yan ng consent, sabi nga rin 16, di ba? Kasi, okay, 15 years old tandaan mo, nakipag-sex sa 30, statutory rape yan. Ito, Patrick
Pag 16 ang babae tapos 21 ang lalaki. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5 years. Oo, may consent. Tapos na-convert sa Muslim. Hahabulin pa rin ba ng batas? Uy, para may alam ako dyan. Actually, nung at that time na kinonsumate niya yon, hindi pa siya Muslim. Oo. So, dapat may crime. Oo. 'Di ba? But, di ko po alam kung paano hahabulin ng DOJ yan. Kung hahabulin pa ba o hindi. But, sa batas, na-consummate niya yung crime nang hindi pa siya Muslim. So, dapat makasuhan siya. Mm-hmm. So, kailangan pala ng specific law about age of sexual consent. O kasi magtatama kasi sa Child Abuse Act na age ng minority. Di ba? Ayan, okay. Sabi naman rito, saglit. Jan Truya. So before 2019, 12 years old, yung age of sexual statutory consent. rape. Oo, Yes. medyo ang weird po. Bata pa kasi nun, partner. Actually, ganito po yan. Bakit ganon? Kasi nung panahon ng mga nuno natin, pwede na magpakasal ang 14 years old na babae at ang lalaki 16. Oo. Hindi ko alam kung matured na ba sila as compared sa atin. Pero yung dating civil code allowed ang babae 14, ang lalaki 16. Nagpapakasal. So, iba po kasi sa ngayon 18 kasi tayo. Sa family code, itinaas yung age of majority to 16. To 18. Sabi ni MC Castillo, I prefer the law of the US. Easy to understand. Okay. Kasi isa lang. Ito, Virginia, consent is 18. O, di majority age na. O, 18. Walang problema. Tingin ko dapat, for me lang tingin ko ganon. Kasi para magkakaanohan po to. Pero sa akin naman, maliwanag naman to. Siguro the term lang ng age of consent, doon lang tayo magkakaiba. Diba? Kasi iniisip nila, kapag pag may sexual consent, 16 ka, okay ka na, all the way, pwede ka. Hindi. May exemption to. Oo, eto. Sabi ni Lactobacillus cirrhosis strain. Aba, kasi iniinom ko to tuwing umaga. Paborito ko yan. Mali kayo. More than 3 years, pero kung 16 na yung isa. Okay. Material ang consent. Meaning, if may consent, ang non-abusive at non-exploitative, walang liability as per GR number 235610. General rule na mga partner. Nandito sa batas natin ngayon, anong year yan? Oo. Ha? Teka lang Ang year natin, teka lang. We're talking of 11, 11648 ha? Ito ba, mukhang maraming abogado rito sa ating ngayon sa ating maganda to. Kasi at least kanya-kanya din sila partner at nagbibigay ng kanilang mga rito. Nakalagay kasi dito partner, pag yung nakipag-sex ka sa'yo ay not more than 3 years hanggang. Dito po, sa sa 11648, 2022. So, ito po yung mas susundin. Anong year po yung sinasabi niyong GR number? Oo. Ito, naku, ang bilis kasi umakyat babasahin ko lang Sige. When the offended party is under 16 years old of age or is demented, even though none of the circumstances mentioned above be present, provided that there shall be no criminal liability on the part of the person having carnal knowledge of another person under 16 years old. Under 16, when the age difference between the parties is not more than 3 years. And the sexual act in question is proven to be consensual, non-abusive, and non-exploitative. Provided further that if the victim is under 13, binanggitan natin kanina, partner, of age, this exception shall not apply. Yun. Kasi ang niya rito, partner. More than? Oo. Sabi pa nga niya, again, basahin ko, more than 3 years, pero kung 16 na yung isa, okay, material ang consent daw. Meaning, if may consent and non-abusive and non-exploitative, walang liability as per GR number 235610. Hindi, nakalagay kasi dito sa batas natin, pag ikaw ay 16 years old na, di ba 16? 16 years old ka na, siyempre pinag-usapan natin dito, minor de edad pa rin, no? 16 and below 18,
Tapos nakipag-sex ka ng ang gap nyo is not more than 3 years, walang liability. Yun nga, walang liability. Oo. Basta non-exploitative, And consensual, oo. non-abusive. Kumbaga, hindi ka pinuwersa. Kasi kung kahit mag-boyfriend kayo, partner, pinuwersa ka, Oo. hindi rape. Rape pa rin. Kuis J, as per Justice Herrera na sinang-ayunan ni Fiscal EJ, walang nakasulat sa batas Wala eh. na ang AOSC ay 16 nor 18. As per Judge number 2, it should be 13. Therefore, who really wins? Yun ang tanong niya ni Kuis J. O di kung 13, di lalong walang panalo. Kaya, kasi pinag-uusapan natin rito yung 16 eh. Parang yung batas ay parang increase lang yung age. In-increase for the statutory rape. Oo. Yun yun. Diba? Oo. Siningit lang yung age of sexual consent. After though, okay? Sige. Keep on sending your opinion and comment. Sige. Sabi ni Nicole naman, Nicholas Davidson. Ay, okay na ba? Si Lockdown. Oo, Nasaan sige. ka? May magandang tanong sa kanya. Sige. Kung yung applicable lang daw ba yung exception is, nasaan na? Yung 3-year gap, what if 14 and 16? Okay. Sabi ko kanina, itong exemption applicable sa kapag under 13. Pag under 13 partner, yung exemption, hindi siya applicable. So, kung kung ang nagkaroon ng relation is 13 and 16, 13, 14, 15, 16. Basta less than bibilangin yung mga buwan dito eh. Sabihin natin 13, nakapag-relation siya sa 15. Walang liability. In the first place, yung 15 nga, exempted to sa paggagawa ng crime eh. So, kung 14 siya and 16, exempted. Diba? Pag 15, 16, 17, exempted. Kahit 15 to 18, exempted. Basta less than 3 years. Ang gap. Yes, pero pag under 13, itong exemption, hindi applicable. Rambo Mambo, attorney, tama po ba na regardless sa arguments ni Attorney Libayan, talo pa rin kasi sa existing laws and jurisprudence based on the topic na tinanggap ng moderator? Ulit? Nasaan na siya? Hindi ko mabasa. Ulit. Okay, tama po ba na regardless sa arguments ni Attorney Libayan, talo pa rin kasi existing laws and jurisprudence? Dahil ko sa existing laws and jurisprudence, question mark. Sabi nga ni ni Justice Herrera Jr., wala pa daw, inamin naman, na wala pang age of sexual consent na batas tayo. So, wala akong makitang mali sila pareho. So, both of them naman are correct. Diba? Armin Tamayo, ano po bang penalty kung ang offender ay minor din, 17, with a 13 years old? Teka lang, 13, 14, 15, 16, oo, 4 years na, no? Actually, depende po sa ginawa eh. So, pag rape yan, di pwedeng, wait. Anong taon? Nagugulan tuloy ako. Wait. 17 with a 13 years old. 13 and wala to. Ano na po ito? Statutory rape na to. Kasi 13 po yung, let's say babae, 13 po yung babae. Kasi po, ang statutory rape po kasi natin is under 16 years old. So, statutory rape to. O di heinous crime ang dating nito. Mighty Van, 18 is the general rule. I'll stick to that, sabi pa niya. May masasabi natin na they can legally indulge into sex na walang partner, walang pwedeng maging krimen na, 'di ba? Unless porsahan, 18. All right. Well, kahit sino man ang nanalo kahapon. Both of them, I think. Both of them. Wala naman ito yung sinasabi nga natin kahapon. Kasi bawat debater, may mga supporter. Nandyan, partner. Maganda din yun eh.
Kasi nagbibigay sila ng partner, moral support sa kanilang sinusuportahan na parang lang yan debate sa isang partner eleksyon di ba? Yes, oo. So kung may napili, edi mas maganda yung presentation, most probably, di ba? Kaya lang, syempre, sabihin natin, ano yung nakita natin, ano yung opinion natin. As a lawyer, hindi tayo kumakampi kahit kanino dyan. Kung ano lang yung pagkakaintindi ko. Kung mali, di mali. Sabi ni W18 attorney, if parents told their children to have sex when they are 18, are they violating the law? 18 years old na? Oo. Wala na yung legal age na yan. Pwede na siyang gumawa kahit anong gusto niya. Oo. Anime time capsule, isa lang malinaw, kahit 16 years old ka pa at pumatol ka sa not more than 3 years, kulong ka pa rin dahil sa child abuse. No, pag not more than ang gap, wala, may relasyon. Pag more than 3 years ang gap, yun ang may delikado, may child abuse yun. Oo. Sabi naman ni Berto, YTV, dapat ayusin to ng Congress. Sana may congressman na mag-file para gawing standard. Pero partner, tingin mo, hindi magiging magulo yung batas natin. Kasi may ganito ng batas. Age of partner, sexual consent. Tapos, wala pa nga batas na the word. Age of sexual consent. Di siya sineset na 16. Ang sinet kasi dito sa batas na 11648 is yung determination, how to determine the commission of statutory rape. Diba? Kasi medyo malabo kasi, diba, pagka, may nabasahan ako partner, if an adult had sex with a person under the age of sexual consent, liable siya. Tandaan mo may nabasahan ako ito. Pagka daw yung adult had sex with a person under age of sexual consent, liable siya. Kasi minor de edad. So kung ang age of sexual consent natin is 16 at yung adult na yun ay nakipagtalik sa 17, o bakit may liability siya? Over na nga yun, above na nga na age of sexual consent. Yun, kung age of sexual consent na pag-uusapan natin, bakit siya magiging liable for child abuse? So ano talaga ang age of consensual consent sa bansa natin? 'Di ba? Yun yung problema doon, partner, 'di ba? Pero kasi kung hindi na natin gagamitin yung word na age of sexual consent, partner, mag-i-stick lang tayo sa batas. Wala magiging problema. 'Di ba? Sundin lang yung batas. Yung age of sexual consent hindi na dapat magamit kasi hindi pa siya applicable sa atin. Yun na nakikita ko. Kasi kinukonsider pa rin na kapag yung adult nakipag-sex sa a person under age, tama ba? Under the age of sexual consent, ibig sabihin, pasok yung minor de edad. O ano ba ang yung under age of consent natin, sexual consent natin, kung ang adult is liable? Di ba minor age? 18, under 18. Oh. Yun lang tingin ko partner. Ayun. Sabi ni Rambo Mambo, ano dapat ang ginamit ni Atty. Libayan? Sana siya? Argument. Unang-una, dapat dinefine muna nila yung terms. Diba? Dapat dinefine nila, are we in the general rule or exemptions? Diba? Kasi hindi sila pareho nga ng pinuntahan. Di ba? Pumunta sila sa Philippine laws pero hindi sila tinumbok kung ano yung pinakadapat nilang puntahan. Yun yung tingin ko. Kaya tuloy, tama yung argumento ni Atty. Libayan pero general rule siya, tama rin si Fiscal EJ pero sa exemption siya. Di ba? Sabi ni Wawa ka naman 18. Medyo crazy talaga ang batas natin. Na bawal bumili ng alak at sigarilyo ang 16 dahil masyado pa silang bata para dyan. Pero pwedeng mapagalaw. Tama yan 16 years ano old. Ko yan No. We're talking of age of sexual consent. Yes. 16. Pag boyfriend, walang liability. Allowed. Papuntahin mo sa motel. Oo. Papayagan ba yun?
sa tingin mo, partner, sa Hihingi motel? ng ID yun, di ba? Yung ginagawa ba ng motel? No, di ba nakalagay doon, Minors, bawal yung oo. minor? Oo. Paano yun? Pwede naman sasabihin nila, ito, yung batas, 1164, age of consent, sexual consent, allowed kami mag-sex. Allowed kami. Alam ba doon ang nanay mo? Walang pakialam nanay ko dito. Basta sa batas, allowed kami. Diba? Kasi yun yung age of sexual consent. Papapasukin mo kami dito. Kundi, didimanda kita kasi di mo ko pinapapasok. Ganun ba yun? Alright. Hindi ba dapat mas mahigpit ang batas sa minor pag sex ang usapan? Kasi po, mas maraming problema ang haharapin. Paano kung mabuntis, wala pa silang mga trabaho? Sabi ni Korean Hunter. Hindi kasi alam mo, yung age of sexual consent, tingin ko hindi to problema more on the economics, kung kaya ba nila. It's more on, kaya ba na ng katawan nila to indulge into sex. Yun. Tapos, alam mo naman tayo, minsan nakikigaya sa batas ng ibang bansa. Kasi sa iba, 16, yung iba 14. O siguro may nagsabi, 16 na lang natin. Yun. Na medyo hindi tinignan. Kung ito ba'y medyo magkakaroon ng conflict. Actually, wala naman siya masyadong conflict eh. Kaya di ba mas okay sana kung 18 na. Diba? Kung 18 na. Total, sabi ko nga, yung pakikipagtarik naman talaga ng 16 sa ibang lalaki na adult, child abuse pa rin naman, partner eh. Kahit may consent. Yun eh. Tingin ko dapat doon nag-focus din si Atty. Libayan. Sa ganung punto. Ayun. Okay. Alright, sige. It's 8:38 mga kasama ng magandang gabi. Opo, ang dami pong mga Oo. Republic Act number 8353 or the Anti-Rape Act, which was signed in 1997, set the age of sexual consent to 12. Okay? The lowest in Southeast Asia and even in the world. Okay? The UNICEF said raising the age of sexual consent protects the young from sexual abuse and from consequences they may not be completely aware of when engaging in early sexual activity. Now, the Philippines raised the age of sexual consent to 16. Any person who will engage in sexual activity with a minor who is less than 16 will be committing a crime. Okay. Saan mo kinuha, partner? Oo. Saan mo kinuha yan? Ito yung article dati, partner. Nino? Nabasa sa sa isa-isahin Inquirer natin na- bakit mali yan Ang sabi niya, any adult, anybody? Sige tuloy partner. Saan ba, Anybody partner? engaging sexual with minor? Oo. Sige tuloy doon. Dito ba, partner? Okay. The Philippines raised the age of sexual consent to 16. Any person Any person. who will engage in sexual activity with a minor Ang minor is up to 18. who is less than 16 That's why. will be committing a crime. Pag less than 16, partner, hindi niya sinabi na it's committing a statutory rape. Oo. Mali yung kulang yan. Yung article na yan. Bakit? Anybody having sex with a minor. Ang minor natin is up to 18 years old. Di ba? And having sex with person less than 16 will be committing a crime. Dapat specific yon. Ang crime niya is statutory rape. Kung na-commit niya more than 16, pero minor. May sinabi siyang minor dyan Anong crime? Di niya binanggit. Di ba? Kulang yung article. Yun. Di ba? And at the same time, sabi nga ni Justice Oscar Herrera Jr., wala pa tayong age setting. Correct. Age of sexual consent. Sabi niya, bakit nasa article? Admitted naman si Fiscal EJ na wala pang batas about age of sexual consent. So, bakit nasa article? Kasi partner, yun yung ginagamit. Tama. Madalas. Kaya nga sabi ko, tama naman si Fiscal EJ. Using that term, kasi yun yung ginagamit. Pero pansinin nyo yung article na yan, imagine mo, anybody having sex with a minor, ang minor ba natin hanggang 16 years old lang? Or less than 16? Hindi. 18. Hanggang 18 Correct. Tapos having sex with less than 16, paano yung 17? Paano yung under 18? May crime ba yun? Wala. Kapag adult ang kasex. Di ba meron?
Oh. Correct. Alright. So, anyway, mga kasama. Okay, hanggang sa muli magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino, sama-sama ulit tayo bukas, mga kasama. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas. Abogada ng Bayan, Attorney Claire Castro.